Kaugnay sa mga kamakailang pangyayari, makakausap natin ngayon Father Jerome Ceciliano. He is the Executive Secretary of the Episcopal Commission on Public Affairs ng CBCP. Magandang gabi po sa inyo, Father Ceciliano. Napakadilim po dyan. Nasaan po ba kayo? Ha? Ako po ay Andy dito sa Malapit Church. Meron po akong talk immediately after this interview. Pupunta na ako doon sa talk. Kaya nandito po ako ngayon sa loob ng sasakyan dahil mahina po yung signal sa kumbento po ng Malapit Church. Maraming salamat po sa inyong panahon at sa inyong effort makausap kami. Ano po ang paninindigan ng Simbahang Katoliko dito po sa gulo sa politika? Nagpalabas po ng statement ang presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at nilinaw po niya na dapat na mapanuri pa rin ng mga tao. Panatilihin natin na tayo ay malumanay sa pagtanggap nitong mga impormasyon katulad ng ginawa po ng dating kongresistang si Saldico. At ando doon din po sa statement na sana ay bumalik dito ang dating kongresista para harapin niya yung mga investigasyon at kung maaari ay mag-provide din po siya ng mga evidences para makorroborate yung kanyang mga isiniwalat. Okay, at so kayo po ay naniniwala sa rule of law. Kasi marami po ang mga haka-haka tungkol po sa pilit na pagpapababa sa Pangulo o kaya po ay wag nang hintayin lahat pa ng mangyayari sa investigasyon, magkaroon po ng revolutionary government. Meron po bang paninindigan din ng simbahan dito? Wala pong paninindigan ng simbahan na pababain ang Pangulo. At yung binabanggit po ninyo na rule of law, yun po yung pinaninindigan. Kung ano yung legal na proseso, dapat gawin po ito. At kung sino man po ang mga nasasangkot ay dapat litisin at kasuhan na para magkaroon na ng accountability. Kasi yung accountability po ay isa din yan sa panawagan talaga ng simbahan. Ulitin ko lang po, wala pong panawagan na mag-resign kung sino man. Basta po ang mahalaga dito, may mga makakasuhan at umusad yung legal na proseso. So, nagkakaiba po ba masyado ang inyo pong mga statements, mga pahayag doon po sa panawagan ng INC itong nakaraang 2 araw? Well, napanood ko po yung sinasabi ng INC. Sila din naman po ay hindi naman daw nila pinagre-resign ang Pangulo. At nakita ko ho doon sa mga placard nila, accountability din. Nakita ko din ho na sana walang sasantuhin sa investigasyon na to. So, ibig sabihin, mukha namang merong congruence, yung pong mga panawagan na naririnig po natin sa hanay ng INC at saka ng Simbahang Katolika, sama na rin siguro ng publiko. Although, batid po nating lahat na meron talagang mga sektor na nagnanais na mag-resign ng Pangulo. Pero hindi po kami kasali doon. Okay. At kayo po ay, ang Simbahang Katolika ay magiging mas aktibo sa November 30 protest rally. Okay, yung pong protest rally sa November 30, hindi po talaga ini-endorso ito ng kapulungan ng mga obispo. Pero open naman po kung sino yung pwede ang gusto na sumama doon po sa rally. Pero bilang isang organisasyon, wala po tayo na tacit na endorsement patungkol po dito. Kasi nga po ay ayaw din natin na mabahiran din ng politika, yung pong kapulungan. I'm talking about the conference. But at least kung meron mang personal na paninindigan ang isang pare o obispo, pwede naman ho na kumbaga pumunta doon sa rally. Maraming salamat sa inyong oras, Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary of the Episcopal Commission on Public Affairs ng CBCP. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.